Hi guys! Welcome back to my vlog. Charot. Wala naman akong vlog. Ano lang siya. Honest review lang na i-upload ko sa aking YouTube channel na merong isang video which is ito. So, first time akong gagawa ng YouTube channel. Maglalagay ako ng mga kung ano-ano about sa buhay ko. Kung wala kang pakalam sa buhay ko, okay lang, skip ka na. So, yung first na topic ko ngayon is I just had ultra LASIK surgery na may crosslink sa Shinagawa, BGC. Thank you. So, magbibigay lang ako ng honest review about it. So, this is just gonna be a very quick video. So, paano ko masisimulan? So, hindi siya masakit. Na para siyang masakit. Yun siya talaga. Para sa akin. Sa akin lang naman to, guys. Huwag naman ako i-bash, guys. So, bakit ko nasabi siyang masakit na hindi masakit? Kasi, ano sa lahat? Siguro, para sa taong takot sa mga surgery, ganyan. Matatakotin kasi talaga ako. So, syempre, ang unang number one, galing, no? Ang number one kong mistake kasi is, nag-browse ako, nag-check ako ng vlogs, nag-research ako kung paano siya gagawin. Ngayon, kung nanonood ka nito, nag-research ka, siguro, wag mo na panood yung procedure. Yan. Pero yung kung gusto mo na makabinig ng real life experience, then, yeah, you can stay and watch this until end of the video. So, ba't ko nasabi? So, unang step kasi niya is, meron siyang ipapatak-patak sa'yo, gano'n, na parang, detest mo na yung eyes mo, detest kung pwede ba siya. Yung akin actually, munti ka ng hindi, dahil manipis na yung cornea ko, kaya ako nagkaroon ng add-on sa aking package. So, meron silang tatlong klaseng machine, papipiliin ka nila doon, syempre, yung pinaka, advanced, tapos yung medyo, yung okay, tsaka yung pinaka parang luman ng ano. Ngayon, so yun, test mo na yung eyes mo, meron pa dong isang parang tester na parang hihipanin ng ganun yung mata mo ng machine na nakakagulat lang naman siya. Pero, tip lang sa inyo is huwag kayong magulat katulad ko or else pa ulit-ulit kayo doon. So, yun nangyari sa medyo pa ulit-ulit ako sa kasi nakakagulat talaga siya. Tapos, yun, may papatak sa mata mo na super parang hapde, iyak ka ng iyak. Iyak ka ng iyak. Ay, nag-vlog ako. Iyak ka ng iyak kasi ang hapdi talaga niya. Nakaka-cry siya. So, yun yata yung purpose niya. Nakaka-cry. Daig pa yung iniwan. So, tapos nun, kakausapin ka ng doktor, sasabihin sa'yo kung ano ka, pumasa ka ba sa final exam siya. Kung pumasa ka ba, kung pwede ka o hindi. And then, ayun, nagbabayad ka na after kung pumasa ka. So, yung akin, hindi naman siya, wala sa 300 lang yata yung aking mata. 300 plus 275 lang yata, parang ganun. Pero, kasi ano ko meron akong, ganun kami ni diabetes on and off. So, tendency niya is, syempre, habang tumatanda ka, tataas yung grado mo dahil nga sa sugar mo na nagiging uncontrolled. So, sa age ko ngayon, which is 22, ano siya, medyo critical na siya kasi, yun nga, kung meron ka mga sakit na tulad nga sa akin, which is nakaka-apekto ng mata, talagang ano siya, mag-aapekto talaga siya sa iyong grado habang tumatanda. So, yun yung isang nakapagpa-okay sa akin kung bakit ako nag-go. Kasi nga, siguro at the age of, I don't know, 60 or 70, baka by that time, yung grado ko ngayon, yun na yung maging grado ko ng ganong age ko. Compared ka ngayon, kung hindi ako magpalisik, baka ang grado ko by that time is 800 na mga ganon. Yun lang naman yung one of the reason ko. And, second ko reason na lang siguro is yung yun nga, kasi gusto kong makapag-try mag-swimming talaga ng maayos. Alam mo yun, yung hindi yung nag-swimming na nakasalamin ka. Gusto kong mag-hiking na hindi yung tumutulo yung pawis mo, tumutulo pa rin dun sa may glasses mo. Tapos, ano pa? Yun. Kasi medyo adventurous. Ganun. Adventurous. Like, kinig si Mary Grace, ay, nakabuwis yung pes. Ay, nako daw.
Tapos, yun na nga. So, ito na yung araw, no? Nakakatawa yung yung moment na ng surgery kasi sabi nila 10 minutes lang daw, 10 to 15 minutes matagal daw talaga yon para sa LASIK surgery. Pero nagtataka ko, bakit kaya ang tagal ng prep time? Isip mo yung prep time, aabot ka talaga ng 2 to 3 hours. So, baka siyang umabot 2 to 3 hours. Siguro, tara ba, tinawag na ako. Sabi ng prep na, so maghihilamos ka. Paghihilamusin ka muna ng pangmalakasang ang tawag sa gano'n? Cetaphil, gano'n. Maghihilamusin ka Cetaphil. Tapos papapalitin ka lang naman ng mga yung shoes na papatanggal nila kasi kailangan mag-PPE, ganyan. Tapos pag nandun ka na dun sa may waiting area, nakaupo ka dun sa maganda nilang lazy boy. Ayun, antay ka lang doon. Nagulat ako kasi isang oras ako nag-antay doon. Parang andun ka to be prepared mentally, spiritually. Kasi wala akong ginagawa talaga. Walang TV, wala lahat, bawal cellphone. So, nakaupo ka lang talaga doon, nag-aantay. Inip na ako. Sabi ko, ba't kaya ang tagal? Parang binibigyan akong chance na mag-ayaw na. Alam mo yun? Parang, yun ba yung reason, Lord, kung ba't ang tagal-tagal na akong tawagin? Hanggang sa may dumating na akong kasabay na isa. So, dalawa na kami nakaupo doon. Tapos, after an hour, tsaka ako tinawag sa loob. So, yun na. Diretso na yun. Pagtawag sa akin sa loob, higa na lang ako dun sa may machine. Tapos, medyo nagtagal ulit kasi medyo tagal ni Doc dumating kasi meron yata siyang consultation. So, sabi ko na naman sa isip ko, bakit kaya ang daming parang obstacles, Lord? Kailangan ko na bang umuwi? Wag na lang ba? Yun lang yung naiisip ko talaga walang iba. Kasi isip mo nakahiga na ako sa machine. Ang nakikita ko na talaga yung mga laser nila. Nasa mukha ko na talaga siya. Ready to go na. Hanggang sa yun nga, finally dumating na si Doc Castillo. Ayun na. Tapos papatakan ka muna ng anesthesia. Sabi ko, ito lang yung anesthesia, Doc. Hindi pinatakan tag-isa. Tapos siguro after mga a minute or two, nagpatak ulit sila ng tag-isa. Tapos, ayun na. Tinutok na sa akin yung parang, yung pang-opera na machine. Sabi ko pa nga, okay na ba, Dok? Baka kailangan pa natin antayin ng 5 minutes yung anesthesia. So, hindi, okay na yun. Okay. Nilagay na nila yung ganun. So, yung nakakatakot siguro na part, I don't know, kasi gising ka, aware ka, nagirinig mo. Suction, vacuum, wash, marinig mo yung sinasabi nila. So, pag sinasabi nila, okay, yung malalim, ganyan-ganyan, may restart na, restart to kaya may aalisin na yung mag-cut na, ganyan-ganyan. Tapos, yung nag-cut kasi, naamoy ko siya. Pag nagka-facial ka, di ba, nag-laser sa face mo. Ganoon na ganoon din sa may eyes. Amoy ko ngayon yung eyes ko. Naamoy ko siyang nasusunog. Kasi nga, kinakat eh. So, hindi na mula, parang wala namang, I don't know, kasi talagang sasabihin lang na sa tingin ka sa pulang ilaw, ganyan, huwag sa puting ilaw. Kaya sa red na ilaw, susundan mo lang siya kung saan siya nagpupunta. Yun pala yung laser. Kasi pagka malikot ang mata mo, tingin sa kung saan, automatic yung laser, nagtatagal yung procedure. So, syempre, kung ayaw mo magtagal, manahimik ka dun sa isang sulok, no? So, gano'n nangyari sa akin. Syempre, naririnig ko na, okay, vacuum. So, vacuumin yung mata ko, sisip-sip. Alam mo, naramdaman mo siya talaga. Hindi mo siya naramdamang masakit, pero naramdaman may sumasamting sa'yo. Parang gano'n. So, parang weird talaga siya. Parang siyang open, wide, awake surgery na hindi mo maintindihan. Parang gano'n. So, hadi, ayun na. Since may cross-linking yung akin, medyo mas matagal siya ng konti lang naman. Kasi meron nung nalagay na parang kulay dilaw naman na ilaw. Yung nakikita ko nung nagalagay ng cross-linking, ganyan-ganyan. Tapos, nung natapos yung right ko na ay, talagang yung hinga ko talaga is talagang, Diyos ko, parang gusto ko pa bang ituloy yung left. Yun talaga yung nasa isip ko. Seryoso. Hindi siya mga sakit nga, fine, sige. Pero, again, nararamdaman mo siya na para siyang masakit. So, siguro it's all in the mind. Kung maganda yung mindset mo. Siguro may preparation para ka maklear mo yung mind mo, makapagdasal ka, ganyan-ganyan. So, nung nasa left na, sabi ko talaga,
Nung nalaman ko na kung gaano kabilis lang yung ride ko, siguro nasa 5 minutes lang eh. Talagang sabi ko talagang, hindi talaga ako magkukurap kung, kasi hindi ka naman talaga makakurap kasi maglalagay ng retractor sa may mata mo kahit kung murap pa kung murap, hindi siya pipikit. Yung dito na sa may left, edi ayun na nga, ang bilis lang niya. Pero talagang dasal ako na dasal na matapos na siya kasi parang, alam mo yung para papunta na ako sa patakot. Ayoko sana matakot. Pero nakakatakot kasi talaga siya. So, finally, tapos na siya. After 5 minutes na yung left, lilipat ako sa kabilang machine. Kasi i-activate niya yung sa cross-linking. Yung sa core niya. So, meron pa isang laser doon. Taga 1 minute sa may eyes ko. Per eye, 1 minute siyang ganun. Tapos, pagtayo ko sa second machine, andun na yung isang kasunuran ko sa kabila. Kumbaga, naka-next na siya agad. Ganun lang kabilis. As in, kung tatlo kami na dun sa may prep room, sunod-sunod siya, kada tayo, pasok. Ganun lang siya. So, ako yung unang lumabas sa recovery room. So, syempre, since may dalawa pa kang ino-operahan after ko, nagantay pa ako na medyo matagal doon. So, at first, meron kasing mirror doon sa may recovery room. So, iniisip ko kung titignan ko ba yung mata ko, baka nagdugo siya or what. So, sinilip ko yung mata ko. Nakakabukas pa ako ng mata talaga, ganyan. Sinilip kong ganyan. Sabi kong, may hiwa ba yung mata ko? Hihahanap kong ganyan. Sabi ko, okay naman, wala naman, pero sobrang pula ng mata ko. As in, parang minarder. Basta sobrang pula ng mata mo. So, naupo ako dun sa may recovery room. Habang inaantay ko si Doc lumabas. Maya-maya, siguro after mga few minutes lang, hindi ko na talaga mabuksan yung mata ko. Sobrang, nagpipikit na siya mag-isa niya. Alam mo yung iyak ka ng iyak, yung parang kang first time mo na broken hearted, ganun. Iyak ka ng iyak. To the point na hindi mo na mabuksan yung mata mo. Ganun yung recovery pala niya. So, I don't know sa akin ganun. So, hindi ko siya mabuksan. Pag may ilaw talaga nakapikit lang ako. So, kaya pala bawal mag-drive. Kasi hindi ka talaga makakapag-drive. Ngayon, nung natapos na, kailangan mo kasi uminom nung mefenamic nila. Siguro para sa pain. Kasi nga, very crucial part kasi yung between 6 to 12 hours. Yun daw talaga yung recovery time na napakasakit. Hindi siya masakit, pero sobrang abdi niya talaga sa mata. Para kang kinuklurin sa mata. Kada pinubuksan mo siyang ganun. So, mayroon kong bigay kasi yung pampatak. Tatlo sila. Ayan. Salit-salit yan, tatlong yan. Every 3 hours. So, yung first day mo ng recovery, every 3 hours ka magpapatak ng tagi-isa nito. So, isa nito, after 5 minutes, isa na, as ganun, 3 hours. Kailangan mo talagang mag-alarm at gumising. So, talagang gigising kami ni Grace kasi papatakan niya. Kasi hindi ko talaga mapapatak. Kasi hindi ka talaga makakamulat. Kailangan i-ganon yung eyes. I don't know sa akin lang naman. Siguro kasi meron akong add-on. Kasi nagtanong ko sa isang kaibigan ko, hindi naman yata ganun yung kanya. Pero, iba-iba siguro ng recovery. Kailangan talaga niya ibukas yung mata ko kasi hindi talaga siya na-open. Kasi nakaganyan lang siya. Ganon. Meron pa palang isang part nung surgery na meron kasing part doon na talagang maging black lang talaga yung paningin mo. Ang very few seconds na siguro mga 3 seconds, ganon. Alam mo yung parang bulag, yung parang nabulag, ganon siya. So, ang mangyayari, siguro yun yung pag-cut nila pag-cut nilang ganon, tapos parang ipipress yung machine, or I don't know, ganyan. Parang ganyan yung feeling Yung red na ilaw na pinapasundan-sundan sa'yo, nawala, as in black. Black talaga, yung parang kang bulag, ganon. Tapos maya-maya, unti-unti na naman siyang lumiliwanag. Nakikita mo na yung red light ulit. So, meron lang moment na ganun, huwag daw matatakot. Which hindi naman nakakatakot, sobrang bilis lang niya. Pero, yung idea lang na alam mo na ganun, mas nakakatulong siya kasi magpapanik ka na bakit wala ko nakikita, baka kala mo na bulag ka na gano'n. So, huwag kayong magpanik pagka ganun kasi nasa procedure naman siya, normal naman siya. So, ayun, yung first day, hindi ko siya ma-open. Pero after 12 hours, okay naman na siya. So, first day mo, meron kang agad first day follow-up check-up. Kailangan mo talaga, very crucial yung kailangan talagang puntahan. So, drive na naman kami papuntang BGC. Kailangan namin siya puntahan. And, ayun, require pa rin ako patak na patak. Every 3 hours na lang, paggising na lang. So, hindi na kailangan obligadong gumising ka sa madaling araw kung tulog ka. Tapos, ayun, after a week naman, pagbalik ko, sabi ko parang medyo pa siya. Parang siyang malabo. Alam mo yung parang kang may muta na hindi ko maintindihan. So,
Kasi daw, ang sabi sa akin naman ni Doc, na parang medyo may maga pa daw ng konti. So, pinagtuloy-tuloy niya ako ng pagpapatak ng mga kiniting. Tapos, bukas meron ako second week follow-up. Yung normally, yung iba wala. Pero yung sa akin, pinababalik ako. So, yun, mabalik ako bukas. Or sa Sunday na lang siguro. Ayun. Kaya, malalaman ko. Pero hindi na ako ngayon nagka-protective glass. Actually, after first day lang, hindi na ako nagpa-protective glass. Although, pag lumalabas ako, nagsusuot pa rin ako. Halos isang linggo ko pa rin siya sinusuot. Kasi, alam mo kasi na parang, pinulit kasi yung yung upper layer ng eyes mo. So, baka mamaya, may pumasok na mapuwing ka or what, lalo na pag nasa labas ka. Tapos, makalimutan mo, ganun-ganun ka ng, ng eyes mo, baka malukot. Kasi yung sabi sa akin ni Doc, pag nalukot, balik ka dun sa may table. So, syempre, ayaw mong bumalik sa table. So, hindi mo gaganon-ganonin yung mata mo. Pero ngayon, pag sa bahay, hindi na ako nagpo-protective glass. Kasi ngayon, ayan, 2020 na ako. Nung chinek ulit yung eyes ko. As in, nakakapag-drive na ako talaga ng walang glasses. Tsaka first time talaga after, kailan ba ako nag-glasses? Siguro mga 2013. So, mga 11 years na ako naka-glasses. Worth it? Yes, worth it siya. Kasi, although hindi pa ako pwede mag-swimming, ganyan, so hindi ko pa natatry kung pwede ko ba talaga siyang imulat sa ilalim ng dagat or what. So, yun, malalaman natin yan after mga few, pag may mga ales, gala, ganyan, upload ako dito. Pero sa ngayon, so far, nakakapag-drive na ako. Pag nagpupunta ako ng mall, kita-kita ko na yung malayo compared sa dati, hindi ko nakikita. So, nakakatawa kasi minsan gumagano'n ako. Wala nga pala akong salamin. Gumagano'n ako. Nakakatuwa lang talaga. So, worth it naman siya. Kasi kung isipin mo yung 11 years na yun, every year naman tumataas yung grado mo or nagpapalit ka ng glasses. So, I guess it's just the same amount ng iyong ng aking binayaran, I guess. Kasi syempre, yung salamin lang, magkano ba yung mga frame, di ba? Hindi naman tayo po pwede. Ako tulad ko, hindi ako pwede bumili ng mga nasa SM na tag 300 kasi meron akong certain eye grade. Hindi sila pantay. So, kailangan ko bumili ng tama. So, next question is, magkano ang aking nagastos? So, ang nagastos ko po ay 126,000 pesos. Kaching, kaching! So, ayun. Good thing lang kasi yung mga major cards, meron silang promo ngayon na 0 interest. So, syempre, kinard ko, sayang yung points, pang miles mabuhay din yun. So, ayun, right now, as in, sobrang ganda niya, sobrang clear niya. So, kung magpapalasik kayo, yes, I recommend siya nagawa kasi sobrang cozy nila doon, linis, alam mo yun. Tapos, sa CR nila pang Japanese, kanang nisplok ko pa dito, Tapos, ayun, okay naman sila so far. And, ano pa ba? Ayun lang. So, babalik ako bukas or sa Sunday. Kung hindi na ako magpapatak ito kasi medyo pricey siya. Parang nasa 400 to 600 yung isang ganito. Ay, 3 sila. So, ayun. Ayun lang, guys. Thank you!